Saglit lang to mga sangkay. May i-discuss lamang po ako sa inyo patungkol sa Crappler. Hi po, sa Crappler. Anyway, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please, paki-subscribe po yung ating channel at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated. At i-all nyo po ha, pag napindot nyo yung bell notification. At syempre, sabay-sabay nyo rin pong i-like ang video na to para mag-recommend po sa mas marami pa sa ating mga kababayan at mapanood po ang ating vlog. Okay? Dahil nga po, no? 10,000 na lang. 1 million subscribers na po tayo, mga kababayan, mga solid sangkay. So maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang suporta. At eto na nga mga sangkay. Pag-usapan lamang po ito. Saglit lang po ito. Saglit. Siguro mga 8 to 10 minutes. Itong Crappler. Ito. Yung Crappler kasi, nakakapanibago po itong post nila kahapon. Okay, nakakapanibago. Kasi parang bumait po sila dito eh. Bago po natin basahin yan, naalala nyo to. Nakaraan lamang, nabalita to. Na ang SEC ay pinapasara na po. Nag-order na ang Rappler ay dapat nang ma-shutdown. Ayan, mabasa po natin. Nobel Peace Prize Resa on Wednesday morning, Manila Times said the Securities and Exchange Commission has ordered on a news organization Rappler to shut down. So nakaraan po, headline po ito at marami na pong nag-content dito at marami na pong nagsabing, bye-bye Rappler. Ngayon mga sangkay, medyo lumambot. At nung nakita po ito ng ating mga kababayan, medyo trying hard po sila dito na magpakabait. Tingnan nyo ha, basahin po natin. Hindi po tayo sanay na ganito yung linyahan ng mga caption ng Rappler. Ferdinand Marcos Jr. is back in the palace. Only a young boy during his father's second inauguration in 1969. Marcos now 64 years old returns to Malacanang as the 17th President of the Philippines. Ano ang napansin niyo dyan mga sangkay? Anong linya po ang nawawala dyan sa caption na yan? Ang linya po na nawawala dyan ay yung late dictator. Di ba? Parang ang dapat dyan, ang dapat sa linya dyan na nakalagay, madalas nandyan po kasi yung diktador na nakasulat or dictator. Ferdinand Marcos Jr., the son of the late dictator, brutal president, Ferdinand Marcos. Ganyan po kasi mga linya nila, di ba? Di ba? Halimbawa, only a young boy during his late dictator father's second inauguration. Dapat may mga ganun kasing linya yan, mga sangkay. Pero bakit kaya nawawala, Crappler? Di ba? Actually, hindi lamang po Rappler, nagkataon lamang po ang Rappler, mga sangkay, ang mas pinakamalala po talaga magbalita pagdating sa mga Marcos, talagang hirap na lamang po magsalita tungkol sa inyo. Pero yun nga mga sangkay, ang napansin po dito ng ating mga kababayan, yung linyahan po ng balitang ito, parang lumambot ang Crappler. Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari sa inyo dyan? Bakit tila baga lumambot kayo? Kasi ako nga, mga sangkay, nagulat ako. Nung nabasa ko to, hindi talaga ako sanay kasi, alam nyo, mas malala lang po ito kaysa sa TV5. Ang TV5 kasi ganito rin po magbalita na laging may diktador, may dictator. Same din po sa GMA7, lalo naman po sa ABS-CBN. So, ganyan, pare-parehas po yan sila mga sangkay na lagi pong may nakalagay dyan, Dictator Ferdinand Marcos Sr. Diba? Lagi pong ganun. Pero mas malala po talaga itong Rappler. Kaya nga lang, ang nakapagtataka dito,
bakit walang dictator nakasulat? Bakit kaya? Sinusubukan kaya tayo nilang bolahin na kunwari mabait? Rappler, sa mga writer ng Rappler, ano ang nangyari? Sinusubukan nyo bang lokohin ng gobyerno para hindi mapag-initan dahil nga may mali kayong ginawa? Dahil ba dito kaya ganun kayo, kaya lumambot kayo? Mr. Rambutan. Dahil ba dito? Dahil ba sa order ng SEC na i-shutdown kayo? Ganun ba yon? Kaya nagpapakabait kayo? Ano ang nangyari? Bakit bigla kayong bumait? Pero alam niyo mga sangkay, itong balita nila, ito, trying hard yan. Sinusubukan po talaga nilang maging mabait. Sinusubukan. Pero, hindi pa rin po talaga maitago. Nagbasa-basa po ako sa kanilang mga pinost ngayon. Pumunta ako sa kanilang Facebook page. Tumingin ako doon mga sangkay kung ano po yung ganap. May mga bago ba silang balitang tungkol kay BBM? At eto po ang nakita ko. Akala ko okay na. Akala ko magpapakabait na. Pero ano to? Basahin natin. Immortal na ang pangalan ni Duterte sa kasaysayan ng imoralidad nito. Susunod ba sa yapak niya si Marcos? Trying hard ang Rappler magpakabait. Diba? Pagpasaway talagang susubok yan na maging mabait. Pero trying hard. Kasi nga, hindi pa rin po niya maiwasan na magpasaway. Kagaya rin po nito. Trying hard po ang Rappler na magpakabait. Tingnan po natin dito. Ang bait-bait ang pagkasulat. Diba? Ang bait po ng pagkasulat. Pero, bagong balita. Diba? Ang galing. Actually, mga sangka, hindi naman po sila nagbabalita. Opinion. Gaya na ito, opinion lang to eh. Hindi naman to ba talaga balita eh. Sinisiraan po nila si President Duterte. I-discuss ko rin to mga sangkay. Pag may time pa, i-discuss ko rin to ang tungkol po dyan. Dahil nga po, porket wala na si President Duterte sa pwesto, akala na po nila, wala nang kapangyarihan si PRRD. Naku po! Maling aala na naman kayo. Ito, nahuli sa kanilang sariling balita, sa kanilang sariling vlog. Hindi na pala sila ngayon news, vlog na lang. Pare-parehas na tayo. Grabe Immoralidad nito. Ito ba yung mga writer ng Rappler? Ito ba yung mga journalist talaga ng Rappler? Ganitong kababa o ganito klaseng tumirada? Oh my gulay. So wala. Trying hard. Trying hard itong Rappler. Magpakabait. X pa rin to. X na i-X po. Naku. Nagpipigil ako magsalita ng medyo madiin eh. Pero baka madulas. Ayan trying hard. Sobrang trying hard talaga. Dito sinusubukan po nilang, malamang ang laman neto, di ko na binasa mga sangkay, pero tingin ko ang laman neto sangkatutak na diktador. 'Di ba? Sigurado ang laman neto sangkatutak na dictator, ganyan. Ay, nako. Susubukan nyo pa kaming dayain, ha? Kasi nag-viral sa social media, screenshot to eh. Tapos pinost sa mga Facebook account, may mga nagsasabi na nagpapakabait daw yung Rappler
dahil nga pinapa-shutdown ng SEC, yun pala, trying hard lang ang loko. Ay nako, ayusin nyo, Rappler. Ayusin nyo mga sarili nyo. So ayan mga sangkay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.